ayan mga kalingap, ayan mga kamamshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana / reactors. Tayo ay sakop ng Karepa Reactor, syempre sa panguna yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Support natin yung kanyang channel, pati na rin si Ate Edna Vlogs, at syempre Kalingap Prab. Ayan, huwag nating skip yung kanilang mga ads para dun man lang makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan, diba? Kasi talaga ang pagtulong ng Kalingap ay kakaiba. Bukod tangi sa lahat, may pag-asa sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat pamilya, na talagang for life, di ba? Biruin nyo pa bahay. Eto na nga, bale, ang reaction na natin ngayon is yung dating beneficiary ni Kalingap Prab. Kung kilala nyo si Erica at saka si Sheila May. Bale, ang pinaka-beneficiary talaga ni Kalingap Prab is si Erica. Bale, ang unang naka-scout sa kanila is si Rowel. Ang na-scout ni Rowel is si Lolo at Lola. Kaya lang nung siguro binablog na ni Rowel sila Lolo at Lola, biglang lumitaw itong si Erica na parang syempre kailangan ng edukasyon. Kaya nangyari, sinorender ni Rowel o Malalag kay pinsan niya na si Kalingap Prab para masuportahan yung pabahay at saka yung pag-aaral. Kaya nangyari, puro nangyari, si Erica na, doon na nakapokus yung vlogging. Isa na siya sa beneficiary. At isa siya sa mga K-Angels, Kalingap Angels. At alam nyo ba, siya talaga yung pinaka maganda na pabahay sana ng isa sa mga, ng mga beneficiary ni Kalingap Prab. Bago to si Carla ha, kasi mas nauna si Erica eh. Pero, doon sa doon sa plano sa bahay, wala, yung bahay ni Carla ngayon na napakalaki at napakaganda. Kung natuloy yung pabahay ni Erica, grabe, meron pa nga yatang second floor yun eh. Tapos 4 na kwarto kung di ako nagkakamali. Grabe talaga, pero sinayang nila lahat. Hindi silang lahat sinayang ng mag-ate si Erica at saka si Sheila May. Nagpasira sila, 'di ba? Nasilaw sila sa pera, na pati yung lolo, mga kamag-anak, parang kinalimutan nila ng dahil sa pera. Nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot talaga. Dahil sa pera, nakilala sila. Na ultimo yung mga lolo at lola niya na nagpalaki sa kanila, naggabay, is kinalimutan nila. Ilang buwan na hindi pumupunta ang mag-ate diyan kina lolo at lola. At kaya naman pumunta si Kuya Bal dito kina Erica, kina Lolo pala, dahil gusto niyang alamin. Kasi syempre, nag-iingay ngayon eh. Maingay ngayon ang Erica at Sheila May sa ibang vlogger. Syempre, hindi yan makalusot sa ating ama na Kalingap. Nabalitaan niya yung pangyari. Kaya ito gusto niyang malaman kung gaano katotoo. Diba kung natatandaan niyo yung nangyari yun, hindi nangialam si Kuya Bal. Ngayon, gusto niyang alamin kung bakit anong nangyari at hindi natuloy yung pabahay. Kasi nalaman pa nga niya na parang siniraan si Kalingap Prab pala ng mag-ate kay Mr. John A. Kay binawi yung pera. Ito, alamin natin. Samahan natin si Kuya Bal na makimarites. Charis lang. Samahan natin si Kuya Bal na makiusosyo at alamin. Siyempre, ganito talaga tayo. Kailangan may alam tayo. Nakakapagtaka, diba? Bakit biglang lumitaw ngayon sila lolo, sila tita, anong dahilan? Yun, ito pala yung aalamin natin. At ito rin ang alam ko, ito rin yung aalamin ni Kuya Bal. Anong dahilan kung bakit ngayon nagsasalita sila tita, sila lolo, ano bang nangyari sa buhay-buhay nila, kasi kahit papano is naging part naman sila ng Kalingap, kaya okay lang nabalikan sila ni Kuya Bal. Tara, keep on watching, nagiging madaldal na tayo. Magandang araw po sa ating lahat, mga Kalingap, mga kaibigan. Ulit nga maglingkod, Bal Santos Matubang. Simpleng tao, ordinary vloggers po sa mga Kalingap, na handa maglingkod po sa ating mga kaya. Ito po mga kaibigan ko, nasa bahay ngayon nila, yung nila tita, saka lolo po nila Erica at Sheila May. At andito po ako para bigyan lang po natin ng linaw. Yes. Yung nangyari. Bakit? Yan, tama yan Kuya Bal, para malinawan din kami. Talaga kasi yung mga ibang vlogger na napapanood natin, puro lang haka-haka, wala namang at least ito si Kuya Bal, talagang pumunta siya sa bahay nila lolo at ng tita. Po dumating sa punto na yung pabahay po
nila Erika. Yes, sayang. Salip na si Kalingap Rab ang dapat magpatayo. Doon po sa pabay kasi Kalingap Angels po bagayan. Dumating sa punto na binawi po ni John A. yung pera. At yun nga po mga Kalingap, alamin natin yung punot dulo. Tara, alamin natin, Kuya Bal. Para malaman din po natin sino po ang mastermind. Kasi po, mayroon kami nalamang balita na siniraan po si Kalingap Rab. What? Siniraan siya para po mabago ang isip ni John A. Kaya pala. At kunin po yung pera. So, ito mga Kalingap, ito yung tita ni Erika. Gandang araw po. Diba? Nasaan na lang yung mga taong nagbabash kay Kalingap Rab noong mga panahon na kesyo bumitaw daw si Erika dahil para sa pag-aaral, makapokus. Tapos ayaw mag-love team. Asan kayo ngayon? 'Di ba? Talagang mas bibilib kayo kay Kalingap Rab dahil sa kabila ng lahat, kahit siguro nararamdaman ni Kalingap Rab yung mga totoong sitwasyon noon, nanahimik talaga siya. Ano pangalan mo, ate? Jeannie, pakiano yung mic. At ito naman, kaya naman pinuntahan talaga ni Kuya Bal sila tita para alamin kung bakit bigla silang lumitaw sa social media, kung bakit sila biglang nagsalita at ngayon, yun, nilalabas pa nila yung mga baho ng pamangkin. Lang sa ano siya. Yan. May asawa ka, ate? Meron po. May asawa. Ano pala po lahat? Yung buhay po ay tatlo. Ay, dalawa. Patangatlo pala ngayon. Nakuha namin yung video doon sa upload mo ba yun? Ano ating dahilan? Bakit ka nag-upload ng ganun? Yun. Ano nga ba ate? Anong dahilan? Ito, malaman natin. Nag-upload po ako noon kasi yung nga po mga naririnig namin, yung mga text sa social media, na po ako, gusto ko pong mapaano po sa tao, mga nakakakilala po sa amin kasi nakakahiya naman po, baga po. Gusto ko po linisin naman na hindi totoo yung mga paratang sa amin. Ayun. Sa kabila ng lahat, ilang buwan na nahimik sila ate kasi nga siguro wala silang pakialam kung anong gawin nila Erika, nila Sheila May, pero may naririnig daw sila o nababasa na meron na silang sangkot na sila, nakokonekta na sila, kaya ayan, hindi na sila nanahimik at nagsalita na siya. Siguro kung hindi nila dinamay sila tita, kung hindi dinamay nila Erika, nila Sheila May, sila tita at lolo, hanggang ngayon siguro hindi yan magsasalita sila tita kasi kahit papaano is kamag-anak. Pero totoo naman talaga, kahit pa sabing kamag-anak at nadadamay na sila, may pamilya sila, may asawa, may anak, is kahit sino magsasalita na talaga niyan. Paratang sa inyo? Yung gaya po nung sinabi po sa na text po sa amin na kami daw ay mga gutom na aso. Ay grabe. 'Di ba? Sino ba naman ang hindi nalalabas niyan? Sino ba naman ang mananahimik na niyan? Text sa inyo yan? Galing po yun sa sa mga grupo po ng e-lover. Nako, e-lovers. Hindi na kayo e-lovers. E-haters na kayo. Tinext kayo? Oho. Ano pa yung mga Samahan nyo e-lovers Ayun, sabing isang pitik lang daw sa amin, kami ay tiklop na. Hindi ko alam po kung anong ibig sabihin po nun, mga ganun. Parang sinasabing takot o kaya naman parang sinasabi na kapag binigyan lang ng pera, titiklop na parang susunod na lang, di ba? Parang ganun din yun. Gusto ko rin po kasi linisin din po yung nung magulang ko. Hindi naman po sa mga sinalabas po nila na mga text na sabi, naghahabol kami sa pera. Hindi po. Pera nino ang hinahabol nyo? Yung sinasabi po nila, yung mga paratang po nila sa amin, yung mga ganun. Kasi may mga trabaho naman po yung mga asawa po ng mga kapatid ko. Oo. Po. So ikaw po yung tita nila Erika? Opo. Okay. Sa ni Sheila May? Po. Ang alam ko kasi dito pumunta si Roel at nag-vlog.
Di ba? Yun, si Ruel kasi talaga yung unang naka-scout kina lolo at lola. Nung umpisa po, opo. Sino ang binablog ni Ruel dito? Yan po, mag-asawa sila pa. Sila ang si Kuya, si ano. Opo. Kakasapin naman natin sandali. Ito pala yung unang i-vlog ni Ruel, mga kalingap. Tay, magandang araw po sa iyo. Magandang araw. Ang pangalan mo, Tay? Miguel. Miguel. Sorry. Surita. Ikaw yung unang i-vlog ni Ruel Po. para tulungan. Siya po. Ngayon, bakit napunta kay Erika yung tulong? Ay, di ko nga po alam at siyang napukusan na nila Rab. Ang sayata ni Ruel, inilipat kay Rab, parang hindi daw kayang Ayan, kasi yung mga kalingap, yung mga charity vlogger talaga ni Kuya Bal, yung mga small charity vlogger, yung mga scouters, kapag nakalingap sila, yung kaya nilang tulong, binibigay nila. Pero kapag hindi na nila kaya, sinusurrender nila kay Kalingap Rab or kay Kuya Bal. Si Erika, edukasyon at saka pabahay. Kaya binigay niya kay Kalingap Rab. Yung natagpuan si Erika, parang si Erika ang parang turnover ni Ruel kay Rab. Kalingap Rab. So yun, ginawa ang Kalingap Angels. Pero kung wala siguro si Erika kina lolo at lola, tuloy-tuloy yung pagbablog ni Ruel kina lolo. Diba? Kaso dahil merong estudyante, ayun, na-surrender. Yun nga. Ayun. So maliwanag po mga kaibigan, na dito ba nakatira si Erika noon? Dito po yun. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. Okay. Nung dati pa sa kami sa Katandungan ay napalipat kami dito. Dito na lumaki. Kasi kasama yung palagi si Erika. Maliit pa yun sa amin. Ayun ang nagpalaki noon. Kami na po. Ngayon, nasaan sila ngayon? Ay, nasa bagong bahay na po. May bagong bahay na po sila. Wait lang, may naalala pala ako. Hindi ko lang ito napanood Nung nakita ni Ruel, sila lolo at lola, diba parang wala nun si Erika. Bigla lang siyang lumitaw. Kasi pang ilang part na, nang biglang lumabas si Erika. Sa pagkakatanda ko, yung napanood ko is galing si Erika sa Maynila. Ibig sabihin, nung napanood ni Erika, sila lolo kay Ruel, siguro pinauwi nung ate Sheila May niya. Siguro sinabi na, umuwi ka dito kasi andito ang Kalingap. O diba, tas ganito, ganyan. Kaya naki-eksena ang Erika. Nang-agaw ng papel. Sino po ang nagpatay ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Ibig sabihin, may bahay na pala sila Erika talaga. Totoo pala yung mga napapanood ko sa mga nagre-reaction din na, kasi wala namang video yung iba picture lang. Totoo pala talaga na may bahay na sila Erika. Hindi lang natin alam kung gaano kalaki at gaano kabongga. From Mr. June A. Ay, tututok daw sa pag-aaral Sino pang tumulong ang nagbigay ng pampagawa ng bahay? Ayun, ang pag-aalam ko po, yung nga pong nakausap ng sila yun daw matanda ko. Ito yung matandang inahan. Matanda? Yun, pangalan ba ganun? John E. yata yun. John A? John E. Matanda na ba yun? Sabi po, matanda na. Ate, ko lang, matanda na ba si John A? Matanda na po, siguro po mga 60 or 50 na ganun. Ayun. Sa tingin daw ni ate, mga 60 or 50. Pero, siguro mga 70 na yun. Bakit? Kasi mayaman Kadalasan, di ba, pag mayaman, nagmumukhang bata. Kung mahirap lang yun, kahit siguro 50 pa lang, magpapagkamala ng 70. Kaya, kung tingin ni ate is 50, baka mga 60 or 70 na nga yun. Etchosera. Muna di pa. Nakita ko na po yun. Saan mo Kasi nakita? nagpasalamat po ako rin sa kanya nung yung last baga po na vlog ni Kalingap, ni Rab, na nagbigay sa kama ng pampaopera ng sa mata. Okay. Ay, hindi po namin alam na kakontak na pala po yun. Contact na nino? Si Sir Jun May. Ni Sheila May? Po. Okay. Grabe. Doon pa lang pala, habang binablog sila ni Kalingap Rab, is binaypas na sila ni Sheila May, yung ate ni Erika. Samantalang nababanggit na lagi no ni Kalingap Rab or nila Kuya Bal or ng ibang Kalingap vlogger na yun nga, wag magpapasulot, wag magpapawakwak, di ba? Pero parang kay Sheila May, nabingi siya.
Parang ano, parang feeling niya, sa kanya lang umiikot yung mundo. Walang tao. Wala siyang pakialam. Ang nakikita lang niya is yung money, money, money. So, Yun lang yun po yung ano namin. nakita mo na si Jun A sa video. Mahaba yung yan na. Mahabang buhok. Okay. So, may edad na. Mm-hmm. So, kasi tinatanong ko si tatay. Diba nabanggit ni ate na may binigay si Sir Jun A, kaya nagpasalamat siya, pampaopera ng mata ni Lola. Yan, tuloy natin. Sinong tumulong sa pabahay nila? Ang po si Sir Jun. Sa kanya pong pabahay yan. Itong pina-Erika. Wala po diyang sabi po ng mga ilabers sa kanilang pabahay. Kay Sir Jun. Pati mga gamit ng bahay. Okay, so... Teka, wait lang. Sabi ni tita, kay Mr. John ay yung pabahay. Well, hindi daw yung sa mga e-lovers. Tuloy natin. Ibig sabihin ngayon, may bahay na si Erika. Sila may kumpleto ang gamit. Okay. So, ang nagpabahay niyan, si Jun A, Sir Jun. hindi ang e-lovers. Hindi po. Hindi ang e-lovers. Inaangkin lang po ng mga ilabers. Inaangkin nila na sila Kaya nagpabahay sila niyan. nagagalit kasi ayaw nilang mailabas ang totoo. Mailabas ang totoo na. Ganun ba? Dito, nagkaroon ako ng dalawang isipin. Pwedeng pinagtatakpan ng e-lovers si Erika. Pinalalabas nila na sila yung nagpagawa para pagtakpan na from Mr. John A, hindi sumira ang Erika nila kay Kalinga Prab. Kaya inaangkin nila. Pero, naisip ko rin na hindi kaya binigyan din talaga ng e-lovers si Erika ng pampatayo ng bahay. Ibig sabihin, dalawa pala yung napirahan nila Sheila May. Si Mr. John A at saka ang e-lovers. Kasi inaangkin daw ng e-lovers yung bahay, di ba? Sila daw yung nagpagawa. Kaya pwede na nagbigay din sila ng pera na pampagawa ng bahay. Alin lang doon, pinagtatakpan nila si Erika na si Mr. John A naman talaga nagpagawa o nagbigay din sila ng pera, di ba? Ayos yung dalawang mag-ate ah. Alin lang doon. Kasi imposible naman na pagtakpan ng e-lovers si Erika para sabihin na sila ang nagpagawa na alam nila yung totoo na kay Mr. John A. Di ba? Doon pa lang kung talagang humahanga sila kay Erika, madidisappoint na sila kay Erika dahil malalaman nila na bumitaw pala si Erika sa kalingap dahil kay Mr. John A. Di ba? Kaya pwede talaga na binigyan ng pera din from e-lovers. Dalawa yung nahuthutan ng magkapatid. Dalawa si Mr. John A at saka ang e-lovers. Ayan, nag-aangkinan sila sa bahay. So, alam mo yun yung kwento? Alam mo. Tungkol dyan? Kasi naririnig-rinig ko din. Kasi Para tuloy naging Martes tayo rito. Naghahaka-haka. Ganito pala yung Martes, no? Ang daming pumapasok sa isip na parang baka ganito, baka ganyan. Diba? Sakit pala sa ulo. Imbis na wala akong iniisip. Talaga si Kuya Balo, dinala tayo dito sa... Ay, nako. Kayo, anong naisip nyo? Alin lang doon? Nagbigay din na ang e-lovers ng pera para sa bahay? O talagang pinagtatakpan ng e-lovers si Erika na ang bahay pala is kay Mr. John A. Diba? Kung ako tagahanga ni Erika, kung ako taga e-lovers, tas malalaman ko na may Mr. John A pala kaya bumitaw siya sa kalingap, madidisappoint ako sa kanya, diba? Napaka-loyal naman nila kay Erika para sabihin na alam na nila yung ginagawang kalokohan ng magkapatid pero sinusuportahan pa rin nila, diba? Kaya imposible. Kaya malamang talaga hindi rin alam ng e-lovers na galing kay Mr. John A yun. Napirahan din sila. iisang bahay lang naman po kasi kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Dito. Nakatira kay lolo niya. Dito. Ngayon, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erika? Wala po nung bagong taon po na nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag-uwi po namin dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Ay, grabe. New Year pa. January, February, March, April, May. 4 na buwan na, hindi sila pinupuntahan ng magkapatid. Grabe. Tapos, nung time na umalis, nasa ospital yung lola nila.
Saklap. Ang lupit. Ang lupit na magkapatid. Nasa ospital ng lola. Nangailangan ng pera. Iniwanan nila sa ere. Yung paghakot, last year pa. Opo, nung bagong taon pa po. Mula noon hanggang ngayon, hindi siya pupunta rito. Napunta naman. Hindi na po. Hindi na pupunta rito. Wala na Hindi po. dumalaw, hindi. Wala na pong Eric ang pumupunta. Wow. Pati si Sheila May. Wala na. Yung mga Ano kaya ano nila, no? Ano kaya sitwasyon nila sa school? No? Kasi alam ko, ang school nila Joy, school nila Erica, sino pa ba? Yung iba pang yung iba pang beneficiary, alam ko magkaka-school sila eh. 'Di ba? Ano kayang ano niya, no? Ano kayang itsura ni Erica pagpapasok? Yung feeling na ano, may ginawa siyang kalokohan. palabas po ng mga e-lover na sinasabi po nila na monthly may natatanggap si mama. Sila mama, yung mga magulang ko. Meron? Kasi Wala? mamalingan po yan. Wait lang, ito pa. Ang sabi ni tita, pinapalabas daw ng e-lovers na may monthly natatanggap sila lolo galing sa kanila. Pero hindi naman daw pala totoo. Na pwedeng totoo yan, tita. Pwedeng totoo. Hindi lang sa inyo nakakarating. 'Di ba? Kasi sinasabi daw ng e-lovers na may monthly natatanggap na pera sila lolo at lola galing sa kanila. Ibig sabihin, andun yun sa magkapatid. Totoo, ibig sabihin, grabe, hindi lang si Mr. John A ang pinirahan ng dalawa, pati na rin yung pati na rin ang e-lovers. Ayan, e-lovers, mamulat kayo sa katotohanan. Kasi kung sakaling yung sinasabi kasi ni ate parang pinapalabas lang ng e-lovers, hindi naman magsasabi ng ganyan ang e-lovers kung hindi naman totoo. Ibig sabihin, may nilalabas talaga silang pera. Ang tanong, nasaan? 'Di ba? Na hindi naman nakakarating sa kanila. Kaya, yan din ang dahilan kung bakit lumitaw na sila tita, lolo, kung bakit nagsalita na sila, 'di ba? Dahil about na nga naman talaga sa pera na may monthly daw natatanggap, wala naman. Kaya, ayun, hindi natin masisisi sila tita. Wala pa lang Wala natatanggap. po yan. Yun po yung gusto kong linisin po talaga na nalalaman po ng tao, binabaliktad po nila eh. Okay. Nakakaya pa. Tay, totoo ba na may tinatanggap kayong pera mula kay John A? Wala po. Wala kayong pera natatanggap? Wala po. Isa na yung balita na galing balita na yun nga, monthly meron kayong natatanggap na Andun po sa mga kagrupo nila. Ang masakla pa nga nito, kung si Mr. John A may binibigay kina Erica para pang budget o allowance, baka meron din binibigay pera kina lolo, kaya lang hindi nakakarating. Tapos ang e-lovers may binibigay din para kina lolo dahil mahal nila si Erica, hindi rin nakakarating, 'di ba? Grabe, ang yaman na nung dalawa. Magkano na kayang ipon nila? 'Di ba ganyan yung Marites? Ultimong ipon ng ibang tao, ultimong yung pera ng ibang tao iniisip nila. Magkano na kayang pera nila? Nakakalat na po. Yan kumakalat na balibalita. Nakakaya nga po at gaya nga ni Simana, suportado daw kami. Ay buwang-buwang ba ya? Pero wala pala. Wala. Alam niyo, naawa ko lolo kasi 'di ba? Kasi na-experience ko rin naman na na magkaroon ng kasama na matanda. Napaka-conservative kasi talaga ng matatanda sa probinsya. Napaka-siselan, kaya tapos madamdamin. Kaya nakakawa sila lolo kasi yun pa lang yung pag-alis pa lang nila Erica ng bahay na nasa ospital si lola. Ang sakit na nun sa pakiramdam, ha? Kahit pa sabihin walang ugnayan sa pera, yung pag-iwan pa lang sa kanila, masakit na sa pakiramdam. Tapos malaman pa dahil sa pera kaya iniwan sila, mas masakit. Tapos malalaman pa ngayon na sa ipagkakalat ng e-lovers o nung kahit sinong Poncio Pilato na sinusuportahan sila. Diba? Asa na lang yung ego nila, asa na lang yung pride nila. Parang pinababa ng mga apo nila. Diba? Kasi yung matatanda sa probinsya, kahit mahihirap, matataas din ang pride niyan, ha. Hindi siguro lahat, pero may ganun talaga. Yung matatanda is masaselan, mapapride, matataas ang ego. Kaya nakakawa si lolo. Wala po. Nga-hospital nga yung asawa ko eh. Ilang beses sa hospital, ganyan. Sarili namin gastos. Kaya talaga hindi naiwasan na lumabas na talaga sila at para malaman ng mga nakakakilala sa kanila. So bakit kaya tayo si Erica di na pupunta rito? Awan ko po nun, parang ayaw na kayong makita. Grabe, ang lungkot, no?
Grabe, nakakapagsaya sila ng ganong sitwasyon. Pagpalagay na 4 o 5 buwan ang lumipas, nakakatulog ba silang na maayos? Nakakangiti sila ng tunay? Ito kasi Kuya Bal, ang simula po kasi ng alitan yung maglolo na yan, yung itong last na vlog ni Sir Rab na nagpadala po si Sir John A daw po ng pampaopera ni Mama. Okay. Yun po ang inumpisahan nila na nagtampo sila kay lolo nila. Bakit daw? Na dingig naman po nila sa sabi po ni Sir Rab na pampaopera daw po ng matanda, tapos allowance ni Erica pag eskwela, at may mga sinabi pa ay nung pag-alis po kasi nila Rab, nung po magpapaopera na po si Mama, kinukuha na po ng lolo niya. Eh, grabe. Parang noong mga panahon na binablog sila, parang hindi natin maisip no na yung pagkahinihin ng kilos ni Erica at saka ni Ate Sheila May niya, pag umaalis ang Kalingap Rab, para silang ano siguro, parang bigla silang nagiging trompo. Ang bibilis ng galaw. Nag-aano sa pera, yung magkapatid. Pero ang nakakasakit pa nito sa damdamin, yung tipong binigay ni Kalingap Rab yung pera from Mr. John A, pampaopera. Tapos, kinukuha ni Sheila May daw yung pera kay Lolo. Ayaw na po nung bigay po nung dalawa. At ang sabi po daw po kasi... kinuha pala. Kinuha ni Sheila May yung pera kasi ayaw na daw ibigay ang kasabi po kasi ni Sheila May nung time na yun, kundi naman dahil sa akin, kung di ko laging nakakausap si Sir John A, hindi naman bibigyan kayo ng perang pampaopera. No. Diba? Kung walang Kalingap, walang Mr. John A. Nako, Miss Sheila May. Okay, so ibig sabihin, nagkaroon ng Yun po yung contact si Sheila May kay John A. Opo. Bakit niya nakilala si John A? Bakit niya nakilala si John A ni Sheila May? Meron po kasi silang mga GC, mga... May group chat? Po. Tapos, Okay. meron tapos sila na yung... Dati meron po silang GC, tapos meron na silang personalan na usapan na silang dalawa na lang. Ni John A at saka ni Sheila May. Baka naman yung dalawa yung magkarelasyon. Nakisawsaw. At ni Erica. Okay. Ay, hindi. Si Sheila May yung manager ni Erica. So meron silang private conversation, no? Mag-uusap. Kasi, ano yun? Yung mga... Awan ko po si Sir John kung ano po sinasabi sa kanya naman ng pamangking ko. Kasi yung about kay... Kasi ang nangyari po kasi, kung anong sinasabi sa lolo niya, yun din sinasabi kay John. Kaya nagdesisyon siya na wag nang ibigay kay Rab yung budget ng bahay. Kasi nga, nag-iisip din siguro na kung saan mapunta. Ay, grabe naman. Kaya idinirekta na lang dito kay Sheila May. Siya ang naghahawak ng pera. Siya ang nag-manage. Manager nga. So, Ay, wait lang. Naalala ko pati, nung mga panahon na binablog ni Kalingap Rab si Erica, tuwing may pupuntahan ng K-Angels, laging kasama si Sheila May, no? Parang naisip ko nga nun, hindi ba nahihiya si Sheila May nun? Dahil, syempre, gumagastos eh. Parang wala siyang hiya talaga. Parang kapal na mukha niya. Ngayon ko lang naman naisip yan. Kasi noon, kasi ang naisip ko, kaya kasama si Sheila May, kaya kasama yung ate niya. Dahil, di ba, ang pagkakakilala kasi noon natin kay Erica is mga makilolo, makilola, parang lola's girl or lolo's girl, 'di ba? Kaya inisip ko noon na hindi pinapayagan si Erica kung walang kasama. Kaya ang nangyayari, kasama lagi sa Ate Sheila May. Yun naman pala, wala naman palang ganong ganap. Talagang sumasama lang yung Sheila May. 'Di ba? Nakakahiya, no? Pero kasi naalala nyo na nag-shopping ang mga angels na may budget na tag 10K. Na short nun si Kalingap Rab dahil ang naunang bayaran is yung kina Erica na lumagpas ng 10,000, nagkulang mahigit yatang 15, ganun. Samantalang yung mga nahuli na kunti na lang, kaya medyo lumagpas sa budget yung si Kalingap Rab, diba? Naalala ko yun, naalala nyo ba? Napanood nyo ba yun, yung nag-shopping ng angels na kasama si Sheila May? Pag pinadampot sila, dampot din siya. hindi totoo tayo na meron kang pera na tanggap buwan-buwan? Ay, wala po. Wala talaga? Wala po. So, maliwanag po mga Kalingap na walang tulong si John A mula
Oh, yung tulong. Yung buwan-buwan po. Buwan-buwan na sinasabing binibigyan. Wala po. Wala po. Wala. Oh, ayan, I-lovers. Kahit kanino pa yan, Mr. Jun A or I-lovers, walang natatanggap si lola or lolo na pera. Kaya kung may binibigay kayo kina Erica, mag-isip-isip na kayo. Po talaga mga kalingap. Wala namang sinungaling si tatang, di ba? So, wala po talaga mga kalingap na tinatanggap si tatay. Yes. So ate, ano ang gusto mong mangyari? Dahil may mga naninira sa iyo na ano yung mga paninira sa yung iba? Kagaya po nung pag-aangkin nila na para ang gusto po kasi nila ng mga I-lover ni Sheila may ilabas pa sa Erica wala naman na sa kalingap. Paano ilabas? Yung mga paninira halimbawa na parang kami ay walang-wala nang nabili dito sa na ito. Halimbawa yung tagay po ng tindahan. Kaya daw po yung ganyan. So, madami pong masasakit. Ay, yung tindahan mo dyan? Hindi yan kay Erica sa'yo yan? Hindi po. Yung bahay na yan po, pera pa po yan yung tinulong ni Rowel. Yung tindahan mo dyan? Yung tindahan na yan po, yung sahod na po yun ng asawa ko. Wala naman po dyan si Erica. Wala. Hindi naman po yung nagbibigay. Una pala tumulong si Rowel sa'yo? Yun pala, di ba? Yung tindahan kasing yun, pinalabas nila Erica na galing sa pera ang binigay ni Kalinga Prab, kaya nagkaroon ng tindahan. Pero may napanood ako noon, nung nawala na sila Erica, may nagsabi na, parang kapitbahay na, wala pa naman daw ang Kalingap. Hindi. Wala pa si Kalinga Prab, is tindahan na siya. Ibig sabihin, tindahan ni Tita. Tumulong si Rowel? Nung tinutulungan po si Mama, nabibigyan po ako ni si Rowel. Kasi yung anak ko po galing po sa accident. Ano binibigay sa ni Rowel? Pera po. Pera? Kita naman po sa vlog. Pag binigyan po yan sila Mama, binibigyan po ako. Okay. Kapanggatas daw po kasi nung anak ko yun sa kacyo. Diba? Mabait pa nga sila tita noon pala eh. Dahil kahit sinabi nila Erica na yung tindahan is from Kalinga Prab na, galing na sa tulong, nanahimik si tita, 'di ba? Hindi siya nag-epal-epal na, uy, hindi to galing sa iyo Erica ha, galing pa to sa binigay sa akin ni Rowel, 'di ba? Kaya kasalanan din nila Erica at saka ni sila Sheila may kung bakit nagsalita ngayon sila tita at lolo. At least nabahayan na sila Erica. Meron na po, bahay sila doon. Pero hindi po pupunta rito kasi hindi dumatalaw dito, no? Hindi na po. Wala po nung bagong taon. Hindi na po yun dito nagpunta. Nung kasagsagan po nga sa ospital yan si Mama. Siguro yung mga yung mga maki-Erica pa rin hanggang ngayon. Mga I-lovers o kung sino man supporters ng Erica pa rin. Siguro ang masasabi dito kina ate, parang inggit lang yan. Ganyan talaga kapag mag-anak nilalaglag kapag umaangat, 'di ba? Mga rin, mga makikitid yan ang isip. Kasi sila tita at sila lolo, sa tingin ko hindi sila inggit o wala silang hinanakit sana kung hindi lang sila dinamay, 'di ba? Kontento na rin siguro sila sa nangyari kina Erica na lumipat ng magandang bahay. Kaya lang ang hindi rin kasi maganda ginawa nila Erica is dinamay pa sila. Kung hindi sana sila dinamay, di sana tahimik ang buhay nila. Sarap ng buhay nila, di ba? Pinagkapirahan din ng magkapatid yung lolo di ba? Wala na nga sila sa poder ng lolo. Pinagkapirahan pa nila. Siguro may binibigay na allowance para kina lolo pero nasa kanila lang naman talaga. Isa man ang loob sa inyo, may nagawa kayo hindi maganda kayo. Para po sa amin, tiyahin. Ngayon na lang naman po akong siguro may sama ng loob sa akin kasi ako nag-video po. Ngayon, hindi maiwasan yon kahit mga supporters o sila Erica mismo, sasama ang loob. Gagagalit sa kanila. Pero kasalanan nyo yun. Hindi kasalanan nila tita. yun, po. Pero kung kami po, wala naman po. Nadamay lang po kami dito kay Papa. Kasi yun po yung naging alitan. Kasi sabi, nung po kasing nag-ano po doon sila sa pera na ayaw nilang ibigay. At sabi naman kasi ni Erica, kung di naman sa kanya, di siya binablog, walang pera. Sa kanya ibinigay ni Rab yun. Diba, sa hinhin niyang yun, tapos napakatipid niyang magsalita, nakapagsalita siya ng ganun sa lolo at lola niya, o sa tita niya.
o kahit kanino pa sa kanila. Grabe. Ano kaya itsura niya nung sinasabi yun, no? Nakaano kaya siya? Nakamainhin pa rin yung muka? Nakangiti pa rin kaya siya? O bigla siya naging nag-transform. Bigla siya nag-transform. Yung malaanghel, bigla naging ala-demonyeta. Yung sabihin na, kung hindi naman ako binablog, wala naman tong pera na to. Nagkakaroon pa tayo, tuloy tayo ng isipin, no? Sabi naman po kasi ni Papa, kung ganyan din naman ang ugali ninyo, kung gustong-gusto ng lula ninyo makakita, ayaw naman ninyong pagbigyan. Grabe, ang sakit naman nun sa pakiramdam, di ba? Andiyan na yung pera, pampaopera ng lola, makakakita na. Tapos, hinadlangan nila. Grabe. Magsarili na kayo. Yun po yung Kahit naman sino talaga matatanda, kahit sino naman talaga, sasama ang loob, di ba? Kaya, naku. pinag-umpisahan po ng alitan po ng mukha. Siguro malabas na ang nakialam si Sheila May, ano? Sila mo. Dahil Sheila May, yung manager. punta kay John A. Nandun na rin siguro po yung, malaki rin siguro pang gusto ni Sir John A. kay Erica. Nandun na rin yata yung, Crush si John A. kay Erica. Napansin mo? may gusto po si Sir John A. kay Erica, pero si Erica po wala namang gusto. Kasi Yun lang. Yun lang. Mr. John A. Gising-gising. Paano mo nalaman sila na? may lang talaga po yung, parang inaano po yung kapatid. Opo. Ayun. Parang ginagamit si Erica. Brainwash si Erica. Brainwash. Ibig sabihin, may gusto si John A. kay Erica. Paano mo nalaman may gusto si John A? No, nakikita ko. Binata ba yun? Ang alam ko po may asawa yun. Yun lang. Ikaw, John A. ka, ha? Salbahay ka, ha? Salbay May ka. asawa ka pala, tapos may gusto kay Erica. Ngayon, ayaw ni Erica. Ayaw naman po ni Erica, parang nadala lang po dito sa kapatid. Kay Sheila May. May pagkatusos si Sheila May, no? May pagkaano rin. Scammer. Kaya nga po yun yung inaano ko talaga, inilalabas ko. Wala sa aming pamilya. Nasa kanya, siya ang promotor ng lahat. Kung bakit Sa lahat ng nangyari problema, si Sheila May ang may problema. Ang gumawa ng ano. Opo. Grabe, yung pagkaamo ng mukha ni Sheila May, no? May ganun pala siyang ugali. May nung pera, wala kay Kalinga Prab, siya ang nagkontak. Opo. Sila po ang magkakausap. Hanggang doon kay lolo mo. Sila din po. Ang problema dahil kay Sheila May. Kay sila may po. Anong mensahe mo kay Sheila May? Anong mensahe mo dyan kung sakali nakinig sa atin? Sheila May, kung pasensya ka na kung nagawa ko ito, siyempre, bilang tita mo, siyempre kahihiyan nyo, kahihiyan din namin. Pero hindi ko na kaya yung mga ginagawa ninyo. Tapos na, napabahayan na kayo, meron na kayong pera. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin ninyo yung lolo at lolo nyo. Tama, o diba? Hanggang ngayon, kahit wala na sila dyan, ginagamit pa rin. Sinasabing binibigyan ng allowance kahit hindi naman nakakarating talaga. Ano pala ginagamit? Yung mga i-lover po kasi, parang gusto pa po nilang palakasin si Erica. Gusto pa nilang kuhain si Papa gawing patanina na magsanayo na lang kayo sa ganito ang gagawain namin. Yung papayag si Papa na gaya po niyan, na araw yung daw monthly, meron daw po sila Papa matatanggap. Ibig po sabihin nila, umuuna lang si Papa kahit hindi. Sino po nakakahiya? Ano gagawin nila? Lulukuhin si John A. Parang lalabas po na sila yung magaling. Sila po yung tama. Pero wala mong binibigay kay Papa mo na pera? Yun na nga po, yung kinakasama po namin ng loob. Pero sa palagay ko, biktima rin yung e-lovers. Nagagalit sila, tita din, sa e-lovers dahil inaangkin na pinapadalan sila, tapos sila yung nagpagawa ng bahay. Paano kung totoo nga? Paano kung naglalabas nga ng pera ang e-lovers at sila din yung nagbigay ng pabahay? O diba? Ibig sabihin, biktima rin yung e-lovers. So, wala rin silang alam. Kung tama. Pero kung mali at talagang kasabot nila sila Erica para perahan si Mr. John A, hindi lang pala yung dalawang magkapatid ang scammer. Kasama yung e-lovers. Binibigyan ng pera. Tapos po kung ano-ano po yung mga sinasabi ninyo na kami ay mga gutom na aso. Grabe naman, no? Sila may mag-isip ka saan ang galing yung ina mo.
Di ba sa gutom na aso, yung nagpalamon sa inyo? Di ba, grabe. Alam nyo ba, nung unang napanood ko to, parang medyo talaga, aywan, siguro kung napapanood nyo to, nakakaiyak. Nakakaiyak talaga yung ano, di ba? Naiyak si tita. Di ba, sabihin na, ano, gutom na aso. Saan nga ba galing yung ina mo? Doon sa sinasabi nyo gutom na aso, kina lola at lola. Kaya nga Saka yung pananakot nila na isang pitik lang nila sa amin, siklop na kami. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin po nun. Lalim nun, ah. Pero masakit po, di ba po? Mabanta yun. Opo. Na isang pitik lang, tiklop na tayo. Parang ba, parang pwedeng tapalan ng pera, parang ganun. Mabanta yan. Hindi pwede yan sa atin, sa kalinga. Kaya po ako naglakas ng loob mag-video nung kasi gusto ko pong malinawan ng mga taong naniniwala na si Papa po ang masama nung time na nag-ayaw si Erika. Hindi po. Si Erika po ang may gustong umayaw. Ay, hindi si Papa mo, si lolo niya. Hindi po. Si Erika po ang may gustong umayaw kasi hindi po namin alam ang dahilan. Hindi po alam nila lolo niya ang dahilan kung anong punot dulo na meron na pala silang kausap na tao. Ganun pala Sabi nila, yun. mag-i-eskwela daw. Po. Focus Si sa pag-aaral. Papa po ang Sabi gawa naman, na lang po ng dahilan na maganda kasi wala rin naman po siyang maisabi kay Rab na bakit ayaw kung bakit ayaw na pong mag-vlog. pala? Yan pala yun. Ibig sabihin, sila lolo na lang pala yung gumawa talaga ng dahilan. Pero sila Erika, as in wala talaga sinabi. Hindi talaga nakipag-usap kay Kalinga Prab. As in para silang, bulalakaw na biglang naglaho. No? Buti pa nga si lolo nag-isip ng idadahilan eh. Kaya lang yun, napasama nga sila lolo. Sila patuloy yun na minsan napagbintangan, napaisipan ng tao. Pero nung mga time pa lang yun, kahit sila lolo, walang alam kung bakit umayaw si Erika. Ang totoo po, si Erika po at si Sheila May po ay magkausap na. Hanggang po nagdadating po yung panahon na si Erika pumapasok ng maaga. Kasi alam naman niya na darating si Rab. Oo. Si Erika nagpapanggap na may sakit-sakitan. Grabe. Grabe Ganun. Kasi talaga. wala po silang wala po silang Yun pala, haharap kay Rab. Yun pala, si Jun ginapang nila. Siniraan pa si Kalinga Prab. Tama. Opo. Ganun po yung nangyari po doon sa tatlo kay Papa po. So, ito mga kalingap, no, maliwanag po sa atin, hindi sila may problema dito, kundi yung magkapatid, yung team, na para po madiriktang, siniraan nga po no, si Kalinga Prab, madiriktang mano yung pera, winidro ni John A. yung pera from Kalinga Prab, yung 1/2 milyon. Ngayon, doon na po pinasa sa kanila. Ang alam ko nga po, si Sheila May hawak eh. Opo. Ano? Si Sheila May po. Hanggang ngayon, si Sheila May po. Siya po ang Naging pala si Sheila May, naging millionaire. nagbabudget ng gastusin sa bahay. Kasi po yung nanay naman po niya, talo-talon po niyan. Parang nagbaliktad po ang mundo. Yung nanay naging anak, yung anak ang naging ina. Naging sunod-sunuran yung nanay. Pero Hindi naman baga po sa- Hindi na iba-vlog ng kalingap yan. Wala na. So, Nagkano di ko sila rin kumbaga sa kumbaga sa yung nagdirekta sa sponsor. Bawal sa kalingap yun na magdirect sa sponsor. Paano kung ayawan siya ni Jun paano na kung halimbawa ay ayawan na siya? Yun, 'di ba? Yun ang masaklap. Kasi ang mga sponsor, kahit sa ang beneficiary, kahit sinong naging vlog ni Kalinga Prab, meron mga sponsor. Pero paglipas ng panahon, nawawala din yun. Paano na lang pag wala na si Mr. Jun A, 'di ba? Samantalang ang Kalinga for life. Yun po ang di ko alam Nagalit po. na. Kasi nito nga pong naglipat si po sila, wala na po kaming balita. Kasi wala na dito Erika nga po. So, wala na po kami pakialam sa kanila. Ayaw Pero ang ang tapang ng loob nila, kahit nababash na sila, kahit ano nang sinasabi sa kanila, nananatiling tahimik pa rin sila. Kaya ngayon tinatanong ko ano kayang itsura nila sa school o doon sa mga kapitbahay nila, 'di ba? Sila pala yung tipong walang pakialam kahit ano sabihin ng ibang tao. Hindi magkalayo sila ni Carla. Si Carla kasi siya yung laging nag-iisip ng baka kung ano sabihin ng ibang tao. Samantalang sila Erika walang pakialam sa sasabihin ng tao.
din po ni Papa. Hindi na pa sa si Erika dito? Sila May? Oo, di na po. Ilang buwan na? Tagal na po, mag-ano na. Ang December pa, ilang buwan na? Kasi nagtampo rin naman po kami kaunti sa kanila kasi po nung time po na 50-50 na rin po yan si Mama eh. Swerte na lang po at nabuhay pa. Nung bagong taon na agaw-agaw na rin po yan, eh nagtampo rin po ako sa kanila kasi nakuha pa po nila kasing maghanda nung bagong taon, magpakasaya. Sa halip na kami nasa ospital. Grabe naman, no? Nung time na yun. Talagang... Hindi naman baga po sa... Kuya Val, grabe, nasabon mo ako dun na naiingit. Naiingit ka pero... Malay ko. Hindi po kuya, di ako naiingit. Tingin ko hindi. Hindi sila naiinggit. Kasi ano eh, ang tagal nilang nanahimik eh, di ba? Ngayon lang naman sila lumabas kasi marami namang dahilan. Di ba? Siguro bumulong si Kuya na... Siguro bumulong si Kuya Bal nang naiinggit para ayan, mag-explain naman si ate about sa naiinggit. May paliwanag na yung sarili niya kasi meron at meron magsasabi sa kanila ng ganyan na naiinggit lang sila kina Erika. Pero ang totoo, kahit ako sa tingin ko hindi naman, walang dahilan. Kasi ano eh, kasi kamag-anak naman nila eh, hanggat maaari okay lang sa kanila. Medyo nagtatampo dahil parang kinalimutan sila. Pero ngayon, ayan, nagsalita na sila. Dahil nga may kaugnayan na sa pera na sinasabing binibigyan sila buwan-buwan, wala naman. Ano ko lang po talaga yung kagaya po nung dati nung wala pa silang mga pera. Yung damay-damay kami. Yun, no, diba? Yun pa, nakakalungkot pa yun sa kanila. Siguro ng mga panahon nung hindi pa nagsasalita si tita, naisip nila na nung hirap sila sa buhay, ayun, magkakasama sila, masaya sila, pero dahil sa pera, ayan, nasilaw. Yung tulong-tulong kami pag ang Dati okay sila, no? Maganda yung relasyon nyo. Eh ngayon po kasi Nung parang nagka-pera, iba na. opo, yun Iba po yung talaga ang pera. sinasama ko lang din po ng loob sa kanila. Dapat di sila nagbago. Kung sakali mang iniwan ang kalingap, sana hindi ka iniwan. Tama. Iniwan kayo ay. Hindi naman po kami Iniwan na nga nila ang kalingap, iniwan pa nila yung pamilya nila. nag-aano sa iniwang kami. Yun na nga po kuya, yung pinapalabas ng mga A-lover. Hindi naman pala dahil doon kaya sila nagsalita, hindi dahil sa iniwan sila, kundi dahil doon sa pinapalabas ng e-lovers na may suporta sila lolo ng buwan-buwan na pwedeng totoo. Ay natatakot Pero hindi nakakarating sa kanila. na iniwan kami nila Erika dahil nawalan daw po kami ng sustento. Pinapaliwanag ko po sa inyo e-lover. Hindi singkunduling hindi yan si Erika sa aming nagpalamon. Wala kaming natatanggap yan na sustento, sinasabi ninyo. Sa akin lang, halimbawa talagang desididong umalis sa Kalinga, sana isinama kayo sa pag-alis. Pero para kay natita nga, okay lang. Hindi okay lang na hindi sila takot na iwanan. Matulungan kayo. Hindi ko na Sabi nga daw, buwan-buwan binibigyan. yan nga po yung masakit. Pula pala. Yan po yung gusto nilang palabasin na umano po yung lolo na naman nila. Gagawin na naman po nilang patanginan yung lolo nila para sumikat na naman sila. Oh. Para maniwala na naman po ang tao. Nung umpisa po, nagamit yung lolo. Kaya sabi po namin, tama na papa, hayaan na natin sila. Manuloko pala yun. Yung ginawa. Ang gusto ko po talaga, siyempre po nakakahiya lalabas ka ng bahay, parang hindi ka na proud sa sarili mo, iisip mo na po sa mga tao nakakakita sa iyo. Diba? Buti pa nga sila tita nag-isip ng ganyan. Paano pa sila Erika at Sheila May? Hindi sila nag-isip ng ganyan. Gayang ka. Ano misay mo kay Erika? Ayan, naka-vlog tayo. Ano misay mo kay Erika? Kay Erika naman po, wala naman po akong mas sama ng loob dyan sa bata na yan. Kasi kung sa mabait naman po, mabait yung bata na yan. Solsulan lang pala talaga. Matulungin din naman po yan. Kaso lang, nadala lang po nito ni ate niya. Pero bakit naman magpapadala? Ay, ang tanda-tanda niya na. Diba? Nasa tamang edad na siya. May pag-iisip na siya. Kaya dapat hindi siya nagpadala. Ibig sabihin, gusto rin niya. Masakaling magkasunduin ko kayo. Payag ka na magkasundo kayo doon sa kabila. Hindi na muna po, sir. Hindi muna. Sa mga panahon na to, hindi sila papayag. Siguro, pagdating ng tamang panahon,
Sir, Kasi nga gawin ko, punta ko si Erika sa kasi sila may papuntahin ko dito. Medyo sariwa pa Para eh. magkasundo ayaw na kayo. rin po. Tay! Na pong nagalit. Tay! Tay! Kung sakali tay na punta ko sila Erika, sila may para magkasundo kayo, payag ka? Ay, hindi na po, hindi na po. Umitawan ko na po sila. Yung ginawa sa akin ng ganyan ay parang nilapastangan nila ko ay. Ganun ba? Totoo naman talaga, paglalaspat paglalapastangan ang tawag doon. Ano ba yun? Paglalaspat. Basta yun na yun. Malalim ang sugat mo tay ah. Ha? Lalim talaga. Hintay lang ang panahon. Pag nagbago sila, pero wala na sa akin. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Ikaw nang magsabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, anong kwarta mo bigay sa akin? At sasabihin nila, Sino may sabi mo kang kwarta ka? si sila mi. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng ganon. Sa lulo na sabihang mukhang pera. Tama. Saan sila nang galing? Sa amin. Nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit tay, sobrang ano mo sa kanila? Dahil dyan? Sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan nila kami yan. Kaya ayaw ko na. Mas hindi kayo magkasurundo. Hindi ko hinagad na magkaayos pa kami. Maski yung ina niya. Yung ina wala din namang bansa. Anak mo yung ina? Po. Pero bakit ayaw mong anak mo? Hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan yung anak niya para matuwid. Matuwid yung anak nila. Wala. Kampi pa. Kampi pa? Kampi pa dun sa anak. Pinagsisiraan pa nga yung nanay niya. Yan daw ay talagang naghahambog lang. Magkasakit. Bakit ganun sila? Ay, awan ko doon. Hindi ko alam. Grabe. Ha? Ilabe. Ay, lovers. Gumagawa ng kasinungalingan yung iba. Yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima Ima Torres. Torres. Ima Torres. Lagi yung kausap nila? Yung namumuno po sa Ilabe. Parehas sa parehas po sila. Tamang panggawa ng kwento. Puro paninira. Pagkalkal ng buhay. Yun lang. Wala na po kwebel na kanya na desisyon na magkasurundo pa kami. Wala ka nang pala magkasundo kayo. Ano kung... Sa ngayon, talagang malabo kasi medyo mainit-init pa yung mga hinanakit at sama ng loob nila. Pero darating din yung panahon na hihilom din yan. Patuhin ka sa bahay nilang bago. Ay, dito lang ako sa butukan. Hindi na makikita sa gayong mga klaseng tao. Ganyan na ganyan magsalita talaga yung matatanda sa probinsya. Hindi naman pala lahat. Sino yung ay, iba pangalan binanggit ko? Yung mga pala po yung Sino? wala kayong bibig. At pangalan baka nagkamali ka ng ano muna kung sino yan. Para matest natin yung mga grupo. So tay, anong mensahe mo kay sila may kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, sila mi, yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapastanganin nyo nagpalaki sa inyo. Ilang taong kayo napa sa amin. Pinaaral kayo, hatid sundo ng motor, kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lula mong ganito. Grabe. Yun ang masasabi ko sa iyo. Di ba nila namimiss yung mga lolo't lolo nila? Tay, Erika. Siya rin po yung parehas ng dalawang Res silang ugali? parehas lang. Bakit nagbago sila ng ugali? Bakit nagkapira Pagkapira nila, wala na. Nagkapira? Hindi ko ma-interest yung pira nila. Yung sa akin ay yung ugali nilang ayusin nila. Ayaw ko nung gayang mga klaseng mga bata. Walang mga ugali? Walang ugali. Lapastangan masyado. Walang hiya. Hindi napunta rito tay? Ay, wala na. Wala na yun.
Nagalis nga po dito ay nasa ospital kami. Hindi mo lang kaparapaalam na, Lolo, Lola, malipat na kami. Grabe. Saklap naman nun. Ibig sabihin ng mga panahon pala na nababash nun sila lolo, sila lola, na nahimik sila, di ba? Hindi nila pinagtanggol ang sarili nila. Pinabayaan nila sila Erica na kung saan pumunta, alam nila yung sitwasyon. Ngayon lang talaga sila lumabas dahil nasasabot na sila sa about money, na nagkakaroon daw sila pero hindi naman pala. Pero noong mga unang buwan, talagang habang nababash pala sila ng mga tao, yung mga kalooban nila nasasaktan dahil iniwan sila ng mga apo nila, di ba? Wala, pagdating namin, wala nang tao dito para dito mingalsa na ng kwan. Madilim na baga lagi dito, wala nang katao-tao. Natira lang yung panganay kong anak. Parang Grabe. matayan na. Hindi mo nagpaalam sa amin yung mga batang yun. Talagang mga interest talagang ayaw kayo makasama. Dahil Dito lumaki sila. Ikaw ang nagpalaki lahat. kami yung pala. Bakit nag-iba ugali tayo? Saan nagmana? Baka doon sa pamilya nila. Sana ituloy ni Kuya Bal yung pagtulong sa matatanda. Kahit doon na lang sa matatanda, di ba? Yung tamang pangkain lang nila, pang maintenance sa gamot, no? Na sa lalaki. Hindi wala naman sa amin. Kami magkarapatid. Magkasurundo kami. Siyam kami magkarapatid. Ayos sa yung namin. Pero sila, nagmana sila sa kabila. Kaya pala nakakapagtaka, ng mga panahon na yung binigay ni Kalinga Prab yung pera, pampaopera nga sa mata ni Lola, na na-ospital, nakaibig sabihin kailangan nilang pera nun, biglang bumitaw sila sa Kalingap. Diba? Yun pala yun. Sa kaya di kumukuha ng pangkabuhayan, araw-araw niyo pagkain, kaya kumukuha. Kung na lamang, yung parapaan na lang po. Yung mga anak ko napadala din naman. 1,000, ganyan, 1,500. Sa Manila kong anak. Ilang balak mo lahat ay? Siyam po yan. Ay yung maski may mga asawa na yung iba, napadala pa sa amin. Buti na lang maraming anak sila tatay pala. Sa siyam na anak, merong isang anak siya na merong 2 anak na naging ganyan pa. At alam nyo ang kalagayan namin ito. Nandun kami. Sana malamang tumulong sila sa inyo. Kung may pera sila Sheila May. Ay, kung Kung sana. Wala pala. wala yan. Nising ko, wala kayong natatanggap. Ay, nung nag-akong pa si Rab. Nakirap pa noon. Kay Rab pa. Saka kay Roel. Ngayon wala na. Wala na. Sige lang nga, Prab ba? Di na kayo binablog? Ay, di na. Si Ruel, ganun, di wala na rin si Ruel. Wala na din po. Nag-vlog. Wala na din po. Okay. Tapos alam natin yung totohanan, yung kwento po. Kasi pangit naman yung basta ka lang, dadali. Mahirap. Mahirap man yun. So, mula na rin po sa kanila. Pero siguro kung umpisa pa lang, sinabi na nila Lolo yung nangyari, baka sakaling tuloy yung pagtulong nila Kalinga Prab kina Lolo, Lola na lang, no? Pero dahil parang hanggat maaari pinagtakpan pa nila Lolo, sila Erica, tapos sa bandang huli, sila rin pala yung ilalaglag. Kung sino po itong dalawang ito na apo nila po na sabi nga ni tatay, ng ugali. Tawag yan ni magaspang ang ugali. Hindi maganda yung gano'n. Pangit siya. Hindi halata. Dapat yung utang na loob, saka bumahal sa lolo't lola, yun na doon dapat. Ano kung wala na Akala ko pa naman talaga makilula talaga si Erica. pera tayo, babalik dito. Ay, nila na. Hindi ko lang tanggapin dito. Mas kailan pa. Talagang ayaw ko na. Pag sinabi Malalim ko, yung mo, sugat. pag sinabi ko talaga. Malalim yung sugat mo tayo, grabe. Talaga. Yan ang paninira sa amin sa bilabat ko sa social media. Inaalaman ng po ninyo. Test, kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo para alam namin yung mga dahilan. Salamat po para Kaya mo tayo at naalaman ninyo para Sige, makadaan. para malinis yung ginagawa nilang kasinungalingan sa amin. Alam din po ninyo. Sakalit tayo na pumunta sa akin sila Mi at magpa-vlog din at sumagot. Oo. Ay, hindi po yung sasagot sa akin. Yung ipagpaliwanag din sa akin, Ay, bahala po sila pag gumaliwan nila. Bahala po kayo. basta wag lang magsinungaling. Yung totoo lang. Yung totoo lang.
No, di ba? Totoo lang. Yung totoo lang gawin nila. Pero pag Sir, ko hindi po yung kakaano kasi si Lolo na nga niya pinaharap kasi hindi sila makaharap sa kalakay Sir Ram. Wala silang makiharap. Kasi wala naman silang ibabato pa kung anong kasinungaling ang gagawin nila eh. So, yan po mga kalingap, liwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan. Mula kina Lolo at tita niya po mga kalingap. So, At least nalinawan tayo. Hindi hindi raw yung galing kay Kuya Bal. Mismong sa lola, sa lolo at tita na. liwanag po sa atin na kung bakit po binawi ni June A yung pera po sana pampabahay po nila. Yun pala. Gusto nila yung masulo. Sila ang mga budget. Tapos meron pa mga paninira na nalaman din po natin. Alam po mga kalingap, bilang isang charity vlogger po, yung aming pagtulong po ay systematic tayo. Hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Hindi tayo Ganun talaga. Salamat po sa ating lahat. Sinayang nila Erica, grabe. Sinayang nila yung pagkakataon, yung future niya. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Diba? Sarap sumama kay Kuya Bal Makimarites. Magtanong o maghanap ng katotohanan.